sakit, you can say goodbye, basta ba't ang resistensya ay matibay. Kaya naman aming ihahain ang mga pampalakas na pagkain. Araw-araw exposed tayo sa sari-saring mga virus at bakterya na maaaring magdala sa atin ng sakit. Dagdag pa riyan ang mga kalaban ng ating kalusugan, pagod, puyat at stress. Buti na lang at merong likas na panangga ang ating katawan laban sa mga impeksyon. Kaya para makaiwas tayo sa sakit, lalo na ngayong tag-ulan, alamin natin ang mga pagkain na likas na makatutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya. Tara! Ayon kay Chef Chris, may mga pagkaing siksik sa mga sustansyang nagpapatibay ng resistensya. Hi, Chef! Kumusta po? So, tamang-tama ang dating mo, Bea. So, ito, in-steam ko na yung tahong na gagamitin natin sa unang recipe. Talaga, ano po ba yung recipe na gagawin natin ngayon? Adobong tahong. Wow! Una sa ating listahan ng immune boosters ang tahong na mayaman sa zinc at protina. So, kailangan lagi tayong kumakain ng mga pagkain maraming zinc. Ito ay mga maliban lang sa tahong, ay pwedeng fish, no? Pwede rin tayong kumain ng mga green leafy vegetable, mga spinach, gano'n. Kasi marami din siyang vitamins B complex na maaaring makadagdag sa immune system. Para gawin itong adobo, maghanda ng luya, bawang, suka at toyo, asin at paminta, dahon ng laurel at sili. Una, pakuluan ng tahong. Kunin ang laman mula sa shell o pwede rin itira ang isang bahagi nito para maganda ang presentation. Pagkatapos, pwede nang simulan ang pagluluto. So, parang nagluluto lang tayo ng ordinaryong adobo. Igisa ang bawang at ang luya na pantanggalan sa. Ang bango. Ang bango. Yeah. Idagdag ang tahong at pati na rin ang paminta. Hindi natin lahat ilalagay ito. Siyempre, hindi kumpleto ang adobo kung walang dahon ng laurel. Present din, of course, ang suka at toyo. Yan, mga ilang kutsarang toyo lang. Okay, then, titimpla na natin ng asin. Para magkaroon ng spicy twist ang adobong tahong, pwede itong lagyan ng sili. Haluin lang ng maigi at ready na ang ating dish. Maliban sa tahong, pwede rin daw gumamit na iba pang seafood gaya ng isda dahil pinapalakas din daw nito ang antibodies natin. Ang sarap! Masarap na, healthy pa oh. Perfect! Para sa matibay na resistensya, maaari raw kumain ng hanggang 1 tasa ng tahong o hanggang 2 serving naman ng isda every day. Bukod sa seafood, mayaman din sa protina ang tuna at itlog, ang stars ng next recipe natin. Okay, tuna and eggs, again, no, they are rich in protein. They have the tinatawag naming omega-3 fatty acids, which is good, again, to enhance immune system. They have also the vitamin A, the vitamin B complex, no? So these all together, when eaten, can boost our immune system. So they have to be eaten every day. Ihanda rin ang keso, kamatis, mayonnaise, paminta, asin, sibuyas at celery. Ayan, ready na ang ating ingredients at ngayon ang second dish naman natin ay ang tuna and egg stuffed tomato. Una, ihanda natin ang pinakuluang kamatis. Balatan ito at tanggalin ng laman. Okay, now na ready na yung ating kamatis. Kaya handa na natin yung ating pampalaman sa ating tuna and egg stuffed kamatis or tomato. Sa isang bowl, pagsamasamahin natin ang tuna, itlog at cheese. At syempre, mayonnaise. Ito yung magsasilbing binder ng stuffing natin. Idagdag ang sibuyas at celery. O yan, Bea, lagay mo na yung ating black pepper o yung paminta. Taktakan ng asin at paminta at pagkatapos haluin, handa na agad ang ating tuna and egg stuffing. Ayan, napaka-healthy ng dish na to kasi bukod dun sa protein na galing sa tuna at itlog, meron pa siyang lycopene na galing naman dun sa kamatis. Ilagay na ang ating stuffing sa kamatis at ready na tayo for plating. Napakadaling gawin at pwedeng madalas kainin para tumibay ang katawan. Ito pa ang isang immune-boosting vegetable, ang carrot. Carrot, again, meron siyang tinatawag na beta-carotene na a good immune enhancer, no? Maganda siya kasi actually lahat naman ng mga gulay na parang may orange
color or red color, meron siyang beta-carotene. So, gawin nating healthy at pampalakas ng resistensya ang ating panghimagas. So, i-introduce ko ngayon at ituturo paano gawin ang ating carrot yema balls. Maliban sa boiled carrots, maghanda rin ng mani, cornstarch, syrup, itlog, asukal, butter, at condensed milk. Una, durugin ng carrots. Sa isang kawali, gumawa ng yema gamit ang condensed milk at syrup. Ayan, next naman ang ating peanuts. Ilagay na rin ang butter at ang ating mashed carrots. Okay, so maganda to. Pinahalo palagi para hindi masunog yung ilalim. Habang hinihintay natin siya lumapot. Ihalo na rin ang egg yolk. Ito naman cornstarch para lumapot yung yema natin. Haluin ng maigi para matunaw ang cornstarch. Sabi po kapag okay na. Okay na po. Okay, so luto na ang ating yema. Pwede na natin siyang itilog. Kumuha ng konting piraso at bilugin ito bago isawsaw sa asukal. Yan na ang ating homemade yema. Ang sarap tingnan, di ba? Sigurado may hiligan nyo ang carrot sa yummy dessert recipe na to. So, tara, tikman mo. Sige po. Paalala ng mga eksperto, ano man ang luto. Mahalaga raw ang araw-araw na pagkain ng mga putaheng sagana sa sustansya para maiwasan ang pagkahina at sa mga pang-araw-araw na gawain, lagi tayong handa. Sarap! Healthy na, masarap pa, nakaka-boost pa ng ating immune system. Try nyo!